Managing a business, dapat kabisado mo numbers mo. Hindi lang basta dapat may kita. Dapat alam mo kung saan galing, saan napupunta, at kung sapat pa talaga. Kaya kung may negosyo ka pinapatakbo, here are 4 financial metrics na dapat binabantayan mo lagi para hindi ka lutang sa numbers at para yung mga desisyon mo may basehan. Number 1, cash flow. Ito yung pinaka-basic pero pinaka-critical. May pumapasok bang pera? At sapat ba yun para mabayaran mo yung kailangan mo bayaran? Kasi kung walang maayos na cash flow, kahit profitable ba sa papel yung business mo, pwedeng wala ka pa rin pambayad sa rent, sa sweldo, o sa kuryente. Tandaan, positive cash flow, mas maraming pumapasok kaysa lumalabas. Negative cash flow, warning sign yan. Kung palaging ganito, baka malubog ka. Dapat may regular cash flow forecasting para kahit next month o kaya next quarter, alam mo na kung kailan ka short at kailan ka may extra. Mas madaling magplano kung may foresight ka. Number 2, gross profit margin. Ito naman, sukatan kung gaano ka ka-efficient sa pagbenta ng produkto or serbisyo mo. Ang formula niyan, sales less cost of sales or cost of goods sold divided by the total sales. In short, gaano kalaki ang natitira sa bawat benta pagkatapos mong bayaran yung mga direct costs. Keep in mind, healthy margin, okay ang pricing mo at efficient ang operations. Pero pag pababa, baka tumataas yung gastos mo or pinipilit mong ibaba yung presyo para na makabenta. Regular mong i-check yung trend. Kung pababa ng pababa, baka kailangan mong either ayusin yung supplier mo, palitan, o yung production cost mo, ayusin mo, o yung pricing strategy mo. Number 3, accounts receivable turnover. Marami kang ang benta, pero nababayaran ka naman ba agad? Accounts receivable turnover tells you how fast you're collecting from your customers. Kung mababa yung ratio, baka sobrang bagal ng pagbabayad nila at nauubos yung cash mo kakahintay. So make sure na ayusin mo yung credit terms mo. You set clear deadlines, mag-send ng reminders. Pwede ka rin mag-offer ng small discounts para sa mga magbabayad agad. And syempre, gamitan natin ng automation tools yan like Xero para hindi mo kailangan mano-manong i-track lahat. And number 4, net profit margin. Ito na yung bottom line. Gaano ba talaga kalaki ang kinikita mo after lahat ng ginastos mo? Ito yung totoong sukatan ng profitability. High net profit margin means hindi ka lang kumikita. Magaling ka rin sa pag-manage ng mga expenses mo. Pero with low net profit margin, may kailangan kang baguhin. It's either yung pricing mo, yung paggastos mo, o yung mismong strategy mo. Kung wala kang clear view ng cash flow mo, ng margins mo, at ng collections mo, paano ka makakagawa ng smarter decisions para sa business mo? Hindi mo kailangan maging finance expert. Ang kailangan mo, the right tools, the simplest systems, at ang habit to check these metrics regularly. This is the power of accounting automation. And if you're interested to know more, send us a message. Laging tandaan, basta accounting, i-automate na yan.